Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1291. Sa kabutihang palad, ang mahusay na pinuno ng Berserker tribe ay mayroon pa ring maraming angkan sa likuran niya. Ginamit nilang lahat ang kapangyarihan ng 10,000 mammoth sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang Twin Dragon Roar, at halos hindi nakaligtas ang mahusay na pinuno ng Berserker tribe. Kung hindi dahil sa mga clansmen na iyon, ang dakilang leader ng Berserker tribe ay namatay sa ilalim ng pag-ataking iyon. Gayunpaman, maaari lamang nitong pahabain ang kanyang buhay sa maikling panahon. Twin Dragon Roar, isa pang alon ng hininga ng dragon ang sumabog. Sa pagkakataong ito, ang dakilang pinuno ng tribo ng Berserker ay walang pagkakataong mabuhay. Matapos lumunin ang hininga ng dragon, agad siyang namatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog sa isip ni Yezuan. 3 magkasunod na Twin Dragon Roars at 3 pagsabog ng layuning pagpatay ay nakaubos ng marami sa kanyang tunay na lakas at layuning pumatay. Gayunpaman, sulit na pumatay ng isang ikapitong antas na eksperto sa Fulfillment Realm. Sa sandaling ito, tumingin si Yezuan mula sa gilid ng kanyang mata at napansin na hindi pa tapos sa laban sina Wei Zhenchen at Elder Shu. Ang kanyang ikalimang antas ng Fulfillment Realm ay talagang pinakamabilis. Hayaan mo akong makita kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon kabilang mahusay na pinuno ng Berserker tribe. Ginamit ni Yezuan ang kapangyarihan ng 10,000 mammoths para agawin ang Universe Ring at Faith Crystal ng dakilang leader ng Berserker tribe. Kung ikukumpara, ang City Lord Mansion ng Flying Sand City ay parang bata sa harap ng Berserker tribe. Kabuuan ng 5 milyong prosperity pills, kahanga-hanga. Hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Matapos uminom ng napakaraming prosperity pills, sa wakas ay narinig ni Yezuan ang abiso na siya ay nag-level up. Ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Binuksan niya ang isa pang natal palace sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses. Sa oras na ito, ang grupo ng Berserker Tribe Scorpionmen sa di kalayuan ay tulala. Ang kanilang mahusay na pinuno, isang eksperto sa ikapitong antas ng Fulfillment Realm, ay namatay sa kamay ng isang tao sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm. Ito ay isang hamon na lumampas sa kanilang antas, at 2 antas noon. Ngayong patay na ang dakilang pinuno, sa palagay ko ang pangalawa at pangatlong pinuno. Anong gagawin natin? Sabay ba tayong umatake? Are you kidding me? Hindi mo ba nakita na may breakthrough ang tao? Kung maningil tayo, mamamatay tayo. Panipi, pero kung hindi kami aatake, kami ay masasaker pagkatapos mamatay ang pangalawa at pangatlong pinuno. Go! Kailan pa natakot ang Berserker tribe? Patayin! Ilang Scorpionmen ang umungal sa kalangitan at pinangunahan ang daan-daang eksperto patungo kay Yezuan. Isa pang grupo na hindi natatakot sa kamatayan, halika! Nag-aalab na ang fighting spirit ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, haharapin niya ang daan-daang tao ng mag-isa. Patayin! Si Yezuan ay parang palaso na umalis sa busog. Bigla siyang nagpaputok ng paputok, at kahit saan siya dumaan, siguradong may mahuhulog. Bagamat wala siyang malaking kasanayan sa pag-atake ng grupo tulad ng Sword Storm o Berserk Python Sweep, walang nakahadlang sa pag-atake ni Yezuan. Dobleng Dragon Sword Bell, kambal na Dragon Roar, panipi. Yezuan ay 1,000 dragons 1,000 dragon 1,000 dragon 1,000 tribe. Boom! Pagkatapos ng ilang dagandong dragon, ang grupo ng mga eksperto ng Scorpion Men ay nawalan ng malay. Sa huli, isa-isa silang pinatay ni Yezuan. Tumagal lamang ng 3 segundo ang labanan. Sa loob ng 3 segundo, napatay ni Yezuan ang daan-daang eksperto ng Berserker tribe. Kasabay nito, ang labanan ni Old Tree at Wei Zhenchen ay papalapit na sa pagtatapos. Matapos kolektahin ni Yezuan ang lahat ng Universe Rings, Faith Crystals at Corpses, sa wakas ay tinapos ni Old Tree at Wei Zhenchen ang kanilang mga kalaban. Bumagsak ang moral ng buong Berserker tribe. Sa ngayon, lahat ng eksperto ng Berserker tribe ay nasa ikatlong antas ng Fulfillment Realm o mas mababa.
Hindi sila kalaban ni Yezuan, ang tatlong Diyos ng pagkatay. Tapos na, tapos na. Tapos na ang Berserker tribe. Patay na ang tatlong pinuno. Tayo na lang ang natitira. Lalamunan na tayo ng mga nakapaligid na tribo. Kalimutan mo na ang pagkalamon, baka hindi na tayo makaligtas ngayon. Iligtas mo kami, masamang Diyos. Napuno ng hiyawan at hiyawan ang tribong Berserker. Gayunpaman, ayaw silang patayin ni Yezuan. Ayaw niyang patayin ang matanda, mahihina, babae at bata dahil marami na siyang napatay na eksperto. Gayunpaman, nang matanggap ni Yezuan ang Universe Rings ng pangalawa at pangatlong pinuno, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Tingnan mo, iyan ang Panginoong Apostol. Ang Panginoong Apostol ng Evil God Sect ay dumating upang iligtas tayo. Hahaha, siguradong patay ang taong ito. Talagang ipaghihiganti ng Panginoong Apostol ang pinuno. Para sa isang oras, ang Berserker tribe ay nagkakagulo. Nang marinig ni Yezuan ang mga boses na ito, hindi niya namamalayan na lumingon siya para tingnan. Nagkataon lang siyang nakakita ng isang lalaking alakdan na nakasuot ng itim na damit na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Sa isang kisap mata, nakapasok siya sa kanyang perception range. Isang Evil God Apostle. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Bakas ng pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata. Kahapon, nakatagpo siya ng Evil God Apostle. Si Scorpion Liu iyon. Ngayon, may isa pa. Ang Evil God Apostle na ito ay tiyak na alam kung nasaan ang Evil God Society. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling kontrolin ang isang Evil God Apostle. Kailangan kong talunin at hulihin siya. Pagkatapos, gagamitin ko ang High Efficiency Flower para tanungin siya kung nasaan ang Evil God Society. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Dati, mayroon siyang Eye of Control, kaya hindi na niya kailangang gumamit ng High Efficiency Flower. Gayunpaman, ang Evil God Apostle na ito ay may faith crystal sa kanyang ulo at hindi makontrol. Sa makatuwid, maaari lamang siyang gumamit ng mga espesyal na pamamaraan para tanungin siya. Kanina, ginamit na ni Yezuan ang High Efficiency Flower. Ito ay epektibo pa rin laban sa Evil God Apostle. Gayunpaman, hindi magiging ganoon kadaling makuha ang Evil God Apostle na ito. Dahil ang Evil God Apostle na ito ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Anong nangyayari? Malakas na tanong ng itim na damit na masamang Diyos na apostol habang papalapit siya kay Lin Fan. Panginoong Apostol, pinatay ng taong ito ang tatlong pinuno ng ating tribo at daan-daang eksperto. Sinabi pa niyang sisirain niya ang Evil God Society. Panginoong Apostol, ipaghiganti mo kami. Panginoong Apostol. Sigaw ng isang grupo ng mga alakdan mula sa tribong Berserker. Sa pagkakataong ito, alam ng Evil God Apostle ang nangyari. Lumingon siya para tingnan si Yezuan at sinabing, gaano kakalakas loob na patayin ang Evil God Apostle sa teritoryo ng Evil God Society. Hindi lang ako naglakas loob na patayin ang Evil God Apostle, kahit nandito ang Evil God, papatayin ko siya ng walang pag-aalinlangan. Si Yezuan ay mukhang walang takot sa anuman at nagsimulang makipaglaban sa Evil God Apostle na ito. How dare you? Since that's the case, huhulihin kita at iaalay sa Evil God bilang sakripisyo. Galit na sumigaw ang Evil God Apostle at umatake. Sa tingin ko, mas mabuting gamitin ang mga insekto bilang sakripisyo. Tinuya din ni Yezuan at pinuntahan ang Evil God Apostle. Ang Evil God Apostle na ito ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Hindi siya isang taong makakalaban ni Yezuan ngayon. Kabanata 1292. Gayunpaman, wala pang isang araw ang cooldown ng Storm of Swords at Serpent Sweep. May 2 araw pa bago sila muling magamit. Kaya naman, walang pagpipilian si Yezuan kundi makipagsanib puwersa sa Old Tree at Wei Zenshin. Walang pagpipilian si Yezuan kundi ay equip ang Golden Radiant Armor para sa isang labanan sa antas na ito. Mamatay. Ang Fiend God Apostle ay hindi nagplano na lumaban ng matagal. Pinakondensed niya ang isang higanting scorpion tail gamit ang kanyang tunay na chi at manifestation force at inihampas ito kay Wei Zenshin. Napakabilis ng latigo na damapo sa katawan ni Wei Zenshin. Nalaglag ang mga buto ni Wei Zenshin. Pero, ano? Si Wei Zenshin ang unang kayamanan ni Yezuan. Hanggat hindi namamatay ang tatlong Yezuan, hindi namamatay si Wei Zenshin. Muling lumitaw si Wei Zenshin.
Ano ito? Nagulat ang Fiend God Apostle. Namatay ang isa, at lumitaw ang isa. Kahit anong mangyari, kailangan niyang pumatay. Kinokontrol ng Fiend God Apostle ang buntot ng Scorpion at inihampas ito kay Wei Zhenchen. Nalaglag ang mga buto ni Wei Zhenchen at muling lumitaw. Ito na ang ikatlong buhay nito. Tusok na strike. Sinamantala ng lumang puno ang oras ng ang Fiend God Apostle ay umaatake kay Wei Zhenchen upang ilunsad ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Petty tricks, mamamatay ka rin. Inalis ng Fiend God Apostle ang kanyang buntot at dinurog ang matandang puno. Ngunit sa sumunod na sandali, muling lumitaw ang matandang puno. Ano? Nagulat ang Fiend God Apostle. Ayos lang kung buhay pa si Wei Zhenchen, pero bakit buhay pa ang matandang puno? Tusok na strike. Ang Old Tree ay naglunsad ng isa pang pag-atake. Kasabay nito, gumawa si Ye Zuan ng kanyang hakbang. Twin Dragon Roar. Si Ye Zuan, ang matandang puno, at si Wei Zhenchen ay sabay na umatake. Ngunit ang lakas ng Fiend God Apostle ay lampas sa kanilang inaasahan. Sa isang letigo, lahat ng tatlong pag-atake ay nawasak. Si Wei Zhenchen ay nagkapira-piraso muli. Pangatlong beses na ito. So paano kung malakas ang atake mo? Wei Zhenchen is undying. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Muli niyang pinakawalan si Wei Zhenchen. Sa pagkakataong ito, alam ng Fiend God Apostle kung saan ang problema. Kaya ikaw, brat, papatayin muna kita. Bumaba ang tingin ng Fiend God Apostle sa dalawang Ye Zuan. Wei Zhenchen at Old Tree ay hindi namamatay. Ye Zuan, nalaman mo. Napansin ni Ye Zuan ang tingin ng Fiend God Apostle. Naramdaman niya na ang Evil God Apostle na ito ay mas malakas kaysa sa karaniwang eksperto sa Fulfillment Realm 9th stage. Kung mayroon siyang Bladestorm at Mad Python, baka napangalagaan niya itong Evil God Apostle. Gayunpaman, ang parehong mga kasanayan ay nasa cooldown pa rin. Hindi malamang na mapatay niya ang Evil God Apostle na ito sa lalong madaling panahon. Tuldok 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 tuldok. Halika, 2 beses na kumikislap ang mga mata ni Ye Zuan habang inililigpit niya ang Brilliant Golden Armor at mabilis na bumaba. Para maging Dark Knight Canopy, gumamit si Ye Zuan ng kasanayan ng God-slaying bloodline. Sa ganitong kapaligiran, tumaas ang kanyang bilis at lakas ng pakikipaglaban. Brat, you do have some tricks up your sleeve. Pero sa tingin mo ba matatakasan mo ang spiritual sense ko? Ang Fiend God Apostle ay umungal. Sa likuran niya, isang mahabang buntot ang namuo mula sa kanyang vital energy at ang 10,000 mammoth force ay bumagsak. Ang buhangin at mga bato ay lumipad kung saan-saan, ngunit hindi ito tumama kay Ye Zuan. Buti na lang at na-activate ko ang Dark Knight Canopy. Kung hindi, sumabog na ang doppelganger ko. Hindi napigilan ni Ye Zuan ang malunok. Sa ganoong sitwasyon, alam niyang hindi niya magagamit ang Ice and Fire Twin Dragon Sword Array. Paano kung sumabog ang kanyang doppelganger dahil hindi siya mabilis? Pagsamahin. Ang dalawang Ye Zuan ay konektado at pinagsama sa isa. Ang kanilang kabuoang lakas ay tumaas ng 50%. Walang katulad na Flame Dragon Slash. Ang pinagsamang Ye Zuan ay humawak ng Scarlet Flame Sword at nilaslas pababa. Ang apoy na dragon ay umungal, ngunit dahil sa pagkakaiba ng kaharian, muling pinasabog ito ng Fiend God Apostle. Tuwing umaatake siya, kumokonsumo siya ng vital energy. Tingnan natin kung walang limitasyon ang vital energy mo. Hindi na nagsalita pa si Ye Zuan at direktang tumalikod. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang battle-crazed tribe. Sa totoo lang, ngayon lang siya nagkamali. Hindi niya inaasahan na may darating na ika-9 na yugto ng Fulfillment Realm Evil God Apostle. Kung hindi, sinimulan niya sana ang isang kapistahan ng pagpatay bago patayin ang dakilang pinuno. Sa ganoong paraan, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay damable man lang, at magiging mas madaling labanan ang Evil God Apostle na ito. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ay palaging naglalaro sa mga tao. Ngunit hindi ito mahalaga. Sa lupa, si Ye Zuan ay nagkaroon ng 70% pagtaas sa bilis ng paggalaw. Dagdag pa, ang anino ng Imperial Wind Dragon ay isang divine na kakayahan sa paglago. Ang pag-atake ng Evil God Apostle ay hindi siya masasaktan. Bukod dito, patuloy na ginagamit ni Wei Zhenchen at ng lumang puno ang kanilang buhay upang maubos ang vital energy ng Evil God Apostle.
Sa makatuwid, si Yezuan ay may 70% tsansa na manalo sa labanang ito. Siyempre, mas mabuti kung walang nangyaring hindi inaasahan sa panahong ito, gaya ng isa pang Evil God Apostle. Nang makitang sumugod si Yezuan sa battle-crazed tribe, ang Evil God Apostle ay umungal, "Umalis ka sa aking daan." Bago siya matapos magsalita, ang kanyang higanting scorpion tail ay bumagsak, na pumutok sa 100 alakdan mula sa battle-crazed tribe. Upang patayin si Yezuan, ang Evil God Apostle na ito ay hindi nag-atubili na gumamit ng anumang paraan. Kahit na ang mga miyembro ng battle-crazed tribe ay medyo inosente, kinasusuklaman pa rin nila si Yezuan sa kanilang mga puso. Kung may lakas sila ngayon, tiyak na tumulong sila at nakipagsanib puwersa sa Evil God Apostle para patayin si Yezuan. Noong una ay inakala ni Yezuan na ang Evil God Apostle ay magiging madali sa kanya dahil sa mga mananampalataya na ito. Hindi niya inasahan na ang Evil God Apostle ay magiging napakabagsik at pumatay sa sarili niyang mga tao. Tila kailangang baguhin muli ang plano. Wala ng 4th stage fulfillment realm expert sa battle-crazed tribe. Kung magsisimula ako ng Slaughter Fist, masyadong mababa ang epekto. Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Dahil iyon ang kaso, pupunta siya sa susunod na tribo. "Anak, huwag kang tumakbo." Sigaw ng Evil God Apostle sa likod niya habang umaatake siya. "Ituloy mo ang paghabol kung ikaw ay may lakas ng loob." Sigaw ni Yezuan, paminsan-minsan ay tumalikod para bitawan ang Fearless Flame Dragon Slash. Sa mga tuntunin ng bilis, si Yezuan ay hindi mas mabagal kaysa sa Evil God Apostle na ito sa lupa. Kung maaari niyang panatilihin ang sitwasyong ito at i-drag ito hanggang sa susunod na tribo, tiyak na patay na ang Evil God Apostle na ito. Saan nanggaling ang batang ito? Hindi ito ang bilis na dapat taglayin ng isang eksperto sa ika-6 na yugto ng Fulfillment Realm. Naisip ng Evil God Apostle. Nakita ni Yezuan ang kanyang mapag-isip na ekspresyon at hindi napigil ang sampain, "Big Scorpion, baboy ba ang Evil God mo? Kung sasambahin mo siya, babagal ka ba?" Upang mapanatili ang kanyang puot, kailangan niyang magmura. Kung hindi, paano kung ang Evil God Apostle na ito ay umalis sa kalagitnaan? "How dare you curse the Evil God? Kahit na kailanganin kitang habulin ng 1 taon, papatayin kita." Ang Evil God Apostle ay nagalit at nagsimulang umatake ng ligaw. Hindi nakaimik si Yezuan. Ang puot na ito ay talagang madaling maakit. Kulang na lang magmura siya at sapat na. Kabanata 1293, "Ang masama mong Diyos ay dapat na isang payle." Nako, baka mahaba din ang paa niya. Ang isang 9th level Fulfillment Realm Cultivator ay hindi man lang makahabol sa isang 6th level Fulfillment Realm Cultivator na tulad ko. Bakit hindi mo nalang patayin ang iyong sarili? Gusto mo bang ukitin kita ng tungkod? Ang mga salitang ito ay nahulog sa pandinig ng Evil God Apostle. Sa sobrang galit niya ay nagngangalit siya. Wala siyang ibang gusto kundi ang habulin si Yezuan at saksakin si Yezuan ng 1,000 butas gamit ang kanyang scorpion tail. Di nagtagal, ang duo ay malayo sa Berserker tribe. Naalala ni Yezuan na may bahagyang mahinang tribo sa tabi ng Berserker tribe. Itinatag daw ito ng nakababatang kapatid ng dakilang pinuno ng tribong Berserker. Mayroong higit sa 1,000 tao sa tribong iyon, at mayroon din silang ika-7 antas na eksperto sa Fulfillment Realm. Iyon ang lugar kung saan nahulog ang Evil God Apostle. 1 oras lang ang biyahe mula sa Berserker tribe patungo sa 100 Battle tribe. Ginawa ni Yezuan ang lahat para pahiniin ang Evil God Apostle sa panahong ito. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang sama ng loob at dalas ng pag-atake ng Evil God Apostle, ang kanyang tunay na chi ay mababawasan ng 1/4 sa 1 oras. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng pagkakataon si Yezuan na patayin siya. Siyempre, hindi mauubos ni Yezuan ang kanyang tunay na chi kung aakitin niyang mag-isa ang Evil God Apostle. Si Wei Zhenchen at ang lumang puno ay may bahagi rin dito. Ginamit nila ang kanilang buhay para mapagod ang Evil God Apostle. Damat, ano itong Green Heavenly Dragon at ang Old Tree? Bakit hindi ko sila mapatay? Ang Evil God Apostle ay hindi maiwasang magtaka habang hinahabol niya si Yezuan. Si Wei Zhenchen at ang Old Tree ay namatay ng 100 beses sa kabuuan. Gayunpaman, hindi sila maaaring mamatay kahit ilang beses silang muling nabuhay.
Kahit na hindi alam ng Evil God Apostle kung bakit, alam niyang may kinalaman ito kay Yezuan. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya naabutan si Wei Zhenchen at ang lumang puno na nakaharang sa kanyang daan. Mukhang hindi mauubos ang totoong chi ng batang ito. Nagagamit niya ito kung kailan niya gusto. Ano ang sikreto niya? Kinaikit ng Evil God Apostle ang kanyang mga mata. Noong una, gusto niyang hulihin si Yezuan bilang isang sakripisyo, ngunit pagkatapos sampayin ni Yezuan ang Evil God, gusto niyang patayin si Yezuan para mailabas ang kanyang galit. Ngunit ngayon, bigla niyang gustong hulihin si Yezuan. Maraming sikreto ang taong ito na tiyak na magiging interesado ang Evil God. Hindi ako naniniwala na hindi matutuyo ang true chi mo. Nagpa siya ang Evil God Apostle na ituloy si Yezuan. Unti-unting lumipas ang oras. Dagandong, sa isang lugar sa disyerto ng kawalan ng pag-asa, ang ilang mga figure ay nakikipaglaban. Sa oras na ito, mahigit kalahating oras na ang lumipas. Sa panahong ito, si Yezuan, ang matandang puno, at si Wei Zhenchen ay patuloy na umaatake sa Evil Apostle sa likod nila. Naging sanhi ito ng Evil Apostle upang hindi makahabol at may pagtanggol lamang ang sarili. Mukhang hindi mauubos ang Xin Chi at ang natal na si Xin Chi ng batang ito. May paraan kaya siya para maimbak si Xin Chi. Sa daan, ang Heretic God Apostle ay nag-isip ng kanyang utak, ngunit wala siyang maisip. Marahil ay alam ng Evil God ang dahilan, ngunit paano niya makikilala ang Evil God na walang dala? Tama, may 100 battle tribe sa unahan. Pagdating ng oras, pwede kong hilingin sa kanila na harangin ang batang ito. Biglang naisip ito ng Evil God Apostle. Bawat Evil God Apostle ay may teritoryo sa Desert of Despair. Siya ang nagkataon na namamahala sa lugar na ito, kaya natural na pamilyar siya sa mga teritoryong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagkataon, si Yezuan ay isang tao, kaya nahulaan ng Evil God Apostle na hindi ito alam ni Yezuan. Ngunit ang hindi niya alam ay hindi lang si Yezuan ang nakakaalam. Ngunit gusto rin niyang gamitin ang 100 Battle Tribe para patayin siya. Malapit na, pagkaraan ng ilang sandali, naisip ni Yezuan na nagsisilbing pain sa sarili. Tila dumating na ang oras para patayin ang Evil God Apostle na ito. Talagang dumaan ang batang ito sa 100 Battle Tribe. Sa tamang panahon, huhulihin kita at ihaharap sa Panginoong Evil God. Naisip ng Evil God Apostle sa kanyang sarili. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nakita ang 100 Battle Tribe sa unahan. Evil God Apostle, Xifeng, 100 Battle Tribe members, lumabas kayo at tanggapin ako. Sumigaw sa langit ang Evil God Apostle. Ang paggamit ng kanyang vital energy upang maikalat ang kanyang boses ay mas mabilis kaysa sa bilis. Sa isang iglap, narinig ito ng lahat sa 100 Battle Tribe. Ano, nandito ang Panginoong Apostol. Bilasan mo, lumabas ka at tanggapin mo siya. Haha, baka pumunta siya sa 100 Battle Tribe natin para pumili ng mga taong maglilingkod sa Evil God. Ang 100 Battle Tribe ay agad na nagkagulo. Nagmamadali silang lumabas sa direksyon ng boses at nakita si Yezuan at ang dalawa pang mabilis na papalapit, pati na rin ang Evil God Apostle na si Xifeng. Nang makita ang napakaraming tao na nagmamadaling lumabas, bahagyang kumunat ang mga labi ni Yezuan. Malaki talaga ang naitulong ng Evil God Apostle na ito sa kanya. Matandang puno, Wei Zhenchen, Luo, handa ka na ba? Tanong ni Yezuan sa kanyang isipan. Buntong hininga, daan-daang beses na tayong namatay. Handa na tayo, Young Master, patayin mo itong Evil God Apostle. Panipi, sagot ni Old Tree. Young Master, matagal ka nang hinahabol nitong Evil God Apostle, patayin mo siya. Galit na sabi ni Luo sa lugar ng pagtatanim. Sige, kumanda ang lahat. Tumango si Yezuan. Sa oras na ito, muling sumigaw ang Evil God Apostle sa likod niya, 100 Battle Tribe, tulungan mo akong makuha itong Evil God Sacrifice, magkakaroon ng malaking gantimpala. Nang pumasok ang mga salitang ito sa tainga ng mga eksperto ng 100 Battle Tribe, kumulo ang kanilang fighting spirit. Ang Evil God Apostle ay humihingi ng kanilang tulong upang makuha ang isang Evil God Sacrifice. Patayin! Kaagad, ang grupong ito ng mga tao ay sinugod si Yezuan na may dugong mga mata.
Mabilis na nag-scan si Yezuan gamit ang kanyang Eye of Revelation at nalaman na 100 tao lamang sa 100 Battle Tribe ang may faith crystal sa kanilang mga ulo. Tila sila ang unang batch ng mga mananampalataya. Noong unang kumalat ang Evil God Cult, hindi madaling makuha ang faith crystals, kaya nagtanim muna sila ng ilan sa bawat tribo. Dahil mas produce ang faith crystals, isa-isa silang idinagdag. Ang teritoryong ito ay pag-aari ni Xifeng. Sa pagkakataong ito, lumabas siya na may dala-dalang libu-libong faith crystal na naghahanda na gawing Evil God followers ang lahat sa teritoryo. Ang 100 Battle Tribe na ito ay isa sa kanyang mga destinasyon. Haha, Xifeng, tapos ka na. Hindi napigilan ni Yezuan na tumawa ng ilang beses, at nag-activate ng skill, Killing Fist. Kasabay nito, biglang lumitaw si Luo sa pagitan niya at ng hukbo ng 100 Battle Tribe. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sa tulong ng Purified Faith Crystals, si Luo ay nakalusot sa ikalimang antas ng Fulfillment Realm. Sa oras na ito, bumulong siya ng isang pangungusap, at isang Eye of Enchantment ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa isang kisap mata, 12 ng tao ang nabighani, at halos lahat sila ay mga eksperto sa 5th level Fulfillment Realm. Pagkatapos, biglang inatake ng grupong ito ng mga eksperto sa Fulfillment Realm sa ikalimang antas ang mga tao sa kanilang paligid. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, 12 ng mga eksperto sa 100 Battle Tribe ang nahulog mula sa langit. Nagayumaka ng maraming tao ng sabay-sabay. Natigilan ang Evil God Apostle. Narinig na niya noon ang tungkol sa Eye of Enchantment, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. At the same time, nabigla siya. Saan natagpuan ni Yezuan ang Fox Loli na ito? Ngunit hindi ito ang katapusan. Kabanata 1294, Eye of Control, Eye of Control, Eye of Control. Pagkatapos ng espesyal na paglamon ng dalawang mata ng myriad forms, ang Heavenly Eye ni Yezuan ay umusad ng isang beses, at ang epekto nito ay muling tumaas. Ngayon, maaari nitong kontrolin ang kabuuang 30 katao. Bukod dito, siya ay nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm, kaya hindi isang problema ang pagkontrol sa iba pang kaparehong antas. Gayunpaman, ang ika-6 na antas ng Fulfillment Realm Scorpionmen ay ang unang batch ng mga disipulo, kaya't makokontrol lamang ni Yezuan ang ika-5 antas ng Fulfillment Realm. Kung kasama si Luo, makokontrol nilang dalawa ang halos lahat ng ika-5 antas ng mga eksperto sa Fulfillment Realm ng 100 Wars Tribe. Boom! 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 Sa gitna ng madla ng 100 Battles Tribe, isang paghahari ng takot ang nagsimula. Bilasan mo, patayin mo sila. Huwag kang maawa, sigaw ng pinuno ng 100 Wars Tribe. Alam niyang kontrolado ng kaaway ang kanyang mga katribo at kailangang patayin. Sa oras na ito, nakatanggap na si Yezuan ng daan-daang notification ng system. Ang Killing Fists buff ay tumaas sa 50%. Nangangahulugan ito na ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan ay 1.5 beses na mas malakas kaysa dati. Kung papatayin ko silang lahat, tataas ang buff ng hindi bababa sa 2 beses. Biglang bumili si Yezuan at sumugod sa karamihan ng 100 Wars Tribe. Ang dalawang eksperto sa Fulfillment Realm sa ika-6 na antas, sina Old Tree at Wei Zhenchen, ay sumunod na malapit sa likuran. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Walang kapantay na Flame Dragon Slash. Isang Flame Dragon ang lumipad at inatake ang ika-7 antas ng Fulfillment Realm na pinuno ng 100 Wars Tribe. Inakala ng pinuno ng 100 Wars Tribe na hinahabol ng Evil God Apostle si Wei Zhenchen at Old Tree, kaya hindi niya gaanong pinansin si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yezuan, na nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm, ay marahil ang pinakamalakas sa grupo. Sa isang iglap, siya ay nilamon ng apoy na dragon at naging abo. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Ang pinuno ng 100 Wars Tribe ay nagtaas ng buff ng Killing Feast ng 20%. Kung ang isang tao ay tumaas ang buff ng 20%, pagkatapos ay 10 sa kanila ay magpapalaki ng lakas ni Yezuan ng 2 beses at triplehin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Dati, binigyan ni Yezuan si Wei Zhenchen at ang iba pa ng utos na patayin silang lahat. Pagkatapos nilang sumalakay sa hukbo ng 100 Battles Tribe, lahat sila ay lumabas.
Kasama ang 12-dosenang mga eksperto sa 5th at 4th level fulfillment realm, ang mga upper echelon ng 100 Wars tribe ay patay lahat sa loob lamang ng 2 hanggang 3 segundo. Kahit na napakaraming tao ang namatay, ang Scorpion Wind ay hindi malungkot. Isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang makuha si Yezuan. Nagkataon lang na pinipigilan ng mga taong ito si Yezuan. Brat, patay ka! Inipon ni Exifang ang lahat ng kanyang lakas at sumugod kay Yezuan. Hindi ako ang namatay. Nanlaki ang mata ni Yezuan. Lumakas muli ang kanyang aura dahil ang lahat ng mga taong kontrolado nila ni Luoluo ay nagpakamatay. Sa sandaling ito, eksaktong damobel ang buff ni Yezuan, na nangangahulugang maaari siyang magpakita ng dobleng lakas sa pakikipaglaban. Boom! Si Yezuan at Exifang ay nagkasagupaan ng malapitan. Ang kanilang totoong buhay na enerhiya ay nagbanggaan at sumabog sa isang hindi pa nagagawang shockwave. Maging si Luoluo ay natangay. Isang oras ang nakalipas, ang mga pag-atake ni Yezuan ay madaling natalo ni Exifang. Ngunit ngayon, maaari talagang labanan ni Yezuan si Exifang ng direkta. Ang pagbabagong ito ay nagbigay ng takot sa Wind Scorpion. Paanong halos doble ang lakas ng brat na ito? Nahirapang paniwalaan si Exifang. Isang masamang pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso, at naamoy niya ang panganib mula kay Yezuan. Noong una ay binalak niyang hulihin si Yezuan, ngunit ang lakas ni Yezuan ay biglang tumaas. Iyon ang dahilan kung bakit siya umatake ng buong lakas. Kung hindi, malamang na pinalipad na siya. Brat, wala akong pakialam sa ginawa mo, huhulihin kita at iaalay sa Demon God. Naningkit ang mga mata ni Exifang. Ang buntot ng Scorpion sa likod niya ay bumaril at sinaksak kay Yezuan. Ang mga karayom ng buntot ng mga Scorpion Men ay maaaring nakamamatay o paralisado. Nagkaroon lamang ng dalawang uri. Ngunit kung ihahambing, ang paralisadong lason ay mas kapakipakinabang kaysa sa nakamamatay na lason. Ang lason ay naging mas mabilis, at hanggat ang kalaban ay paralisado, maaari siyang magpasya kung papatayin sila o puputulan. Nakita na ni Yezuan ang mga nakalalasong karayom ni Exifang noon. Iyon ay mga mapanganib na bagay na naging abo ng matandang puno. Iyon ang dahilan kung bakit binibigyang pansin sila ni Yezuan sa simula pa lang. Sa tingin mo kaya kung lumaban gamit lang ang mga kamay ko? Ngumisi si Yezuan, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Pagkawatak-watik na mata, beads. 2 disintegration ray ang tumpak na kinunan sa mga karayom ng buntot, na agad na naghiwa-hiwalay, kasama ang isang seksyon ng buntot ng Scorpion. Ano? Nagulat si Exifang. Kung hindi dahil sa sakit ng utak niya, akala niya pinaglalaroan siya ng mga mata niya. Ang buntot ng mga Scorpion Men ay ang pinakamahirap na bahagi na mabawi, lalo na ang mga karayom sa buntot. Papatayin kita. Nagalit si Scorpion Fang. Isang malakas na puwersa ng Wan Xiang ang biglang lumabas at direktang bumagsak sa katawan ni Yezuan. Bang! Nagluwa si Yezuan ng isang subo ng dugo at agad na pinalipad. Pero bago yun ay muling kumislap ang kanyang mga mata. Mata ng Nirvana. Whoosh! Isang Nirvana cut ang naputol sa hangin. Nagulat si Exifang at umiwas. Rip! Sa malutong na tunog, naputol ang kaliwang braso ni Exifang. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng isang beses na paghihirap, sa pangalawang pagkakataon ay talagang magdurusa pa siya. Ngunit hindi ngayon ang oras para alalahanin iyon. Bale 2 beses na siyang nagdusa. Ang mahalaga ay kung magdurusa siyang muli sa hinaharap. Mayroon lang akong 1/3 ng aking genuine chi na natitira, ngunit ang batang ito ay tila walang katapusang genuine chi. Natatakot ako na, mabilis na umikot ang utak ni Exifang. Sa sandaling ito, bigla niyang naisip na umatras. Kung saan may buhay, may buhay. Nanganganib ang buhay niya ngayon. Baka makaganti rin siya sa ibang araw. Fair na, mabilis na tumalikod si Exifang. Siya ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, ngunit siya ay pinilit na umatras ni Yezuan, na nasa ika-6 na antas ng Fulfillment Realm. Nakakahiya, gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang 2 figure. Sila ay ang Old Three at Wei Zhenchen. Sa tingin mo mapipigilan mo ako? Ngumisi si Exifang. Pagkatapos subukan ito, biglang nahati si Yezuan sa 2. 2 makalangit na dragon ng yelo at apoy ang lumitaw at iniluwa ang kanilang mga hininga ng dragon sa parehong oras.
Kambal na Dragon Roar. Madaling natalo ni Xifeng ang naunang pag-atake ni Yezuan, ngunit ngayon na si Xifeng ay wala sa kanyang pinakamataas. At si Yezuan ay 2 beses na mas malakas kaysa dati, hindi inisip ni Yezuan na magiging madali itong makatiis sa pag-ataking ito. Napakalakas. Nagdilim ang ekspresyon ni Xifeng. Alam niyang hindi niya kakayanin ang pag-ataking ito sa kanyang kasalukuyang estado, ngunit may ibang uri ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Isang bahagyang tunog ang narinig. Ang kristal ng pananampalataya sa isip ni Wind Scorpion ay biglang nanginig. Boom! Ang kambal na dragon ay umungal at lumapit. Si Xifeng ay hindi gumalaw at napalunok. Gayunpaman, hindi narinig ni Yezuan ang notification ng system. Nangangahulugan ito na si Xifeng ay hindi patay. Kabanata 1295. Hindi siya nakaharang o umiiwas. Buhay pa rin siya kahit nataman na siya. Anong trump card ang ginamit ng Wind Scorpion? Kumunat ang noo ni Yezuan habang mabilis siyang nag-iisip. Tinansya niya na hindi kakayanin ng Wind Scorpion ang Dual Dragon Roar, ngunit ginawa niya. Tila may ginamit siyang panlilinlang. Nagmamadaling ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Insight para tingnan. Natuklasan niya na ang isang protection na lamad ay aktwal na lumitaw sa labas ng katawan ng Scorpion Wind. Dahil sa proteksyong lamad na ito kaya naging ligtas at maayos si Yezuan. Ano ito? Pinalaki siya ni Yezuan ng singkit na mga mata. Tulad ng nangyari, ang proteksyon na hadlang na ito ay nabuo mula sa kristal ng pananampalataya sa isipan ni Wind Scorpion. Hindi nagtagal, tumigil ang Dual Dragon Roar. Ang Wind Scorpion ay hindi namatay sa pag-atake. Salamat at pareho tayong may hibla ng kalooban ng Evil God, kung hindi ay namatay na ako. Nakahinga ng maluwag si Wind Scorpion. Ngunit nang lumingon siya, narinig niya ang tunog ng kung ano na bumabagsak sa hangin sa likuran niya. Gotcha! Sina Wei Zhenchen at Old Tree ay pinagsama sa isang matigas na baluti na tumakip sa katawan ni Wind Scorpion. Ano? Hindi napansin ng Wind Scorpion na tuluyan ng nabara ang kanyang kamalayan nang lamunin siya ng Dual Dragon Roar. Magwala ka! Galit na galit, pinaikot ng Wind Scorpion ang kanyang totoong chi at inalag ito. Bam! Ang armor na nabuo ni Wei Zhenchen at Old Tree ay may 2 layer ng proteksyon. Ang totoong chi ng lifeblood ng Wind Scorpion at kapangyarihan ng 10,000 mammoths ay hindi ito matitinag kahit isang beses. Hindi man lang siya makagalaw. Ang kanyang tunay na chi ay ganap na naharang. Mamatay. Sa di kalayuan, nakakuha na si Yezuan ng pangalawang alon ng totoong chi. Nang ibuka ng 2 makalangit na dragon ang kanilang mga bibig, isa pang Dual Dragon Roar ang umungal. Boom! Sa pagkakataong ito, hindi na ito napigilan ng Wind Scorpion at agad na napalunok. Siyempre, na-unlock ni Wei Zhenchen at Old Tree ang armor bago ito, inilantad ang harapan ng Wind Scorpion para makuha niya ang buong bigat ng pag-atake. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa wakas, tumunog ang notification ng system, na nagpapatunay na patay na talaga si Wind Scorpion sa pagkakataong ito. Hindi madaling pumatay ng 9th level Fulfillment Realm Cultivator. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso. Buntong hininga, ang matandang ito ay matagal nang nabubuhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na ako ay aksidenteng napatay ng sarili kong mga tao. Ito rin ang unang pagkakataon na ako ay namatay ng daan-daang beses sa isang araw. Ang tinig ng matandang puno ay umalingaw sa isip ni Yezuan. Ang Old Tree at Wei Zhenchen, na naging mga magic treasure, ay agad na aayusin ang kanilang mga katawan sa artifact space sa tuwing sila ay mamamatay. Sa pagkakataong ito, upang hayaang patayin ni Yezuan ang Scorpion Wind, ang Old Tree at Wei Zhenchen ay parehong nagboluntaryong umakyat. Gayunpaman, ang Old Tree at Wei Zhenchen ay pinatay ng Scorpion Wind ng 100 beses bago pumunta dito, kaya hindi ito isang malaking bagay. Salamat, matandang puno. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat si Yezuan. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng All Creations para makuha ang Faith Crystal at Cosmos Ring ng Wind Scorpion. Ang piraso ng Faith Crystal na ito ay ang pinakamalaking piraso na nakita ni Yezuan. Mas malaki pa ito sa pinuno ng Tribong Berserker. Tinatayang hindi mababa ang halaga nito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Faith Crystal sa Interspatial Ring, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Holy shit, mahigit 20,000 Faith Crystals.
Napatalon si Yezuan sa takot. Ang boto na ito ay higit pa sa faith crystals na natanggap niya noon. Sa faith crystals na ito, maabot ko man lang ang ikawalong antas ng fulfillment realm. Sabi ni Luo Luo, sige, kunin mo at dalisayin mo ng dahan-dahan. Dahil si Luo Luo lang ang makaka-absorb ng faith crystals, inihagis ni Yezuan ang lahat kay Luo Luo. Susunod, oras na para suriin ang interspatial ring ng Evil God Apostle. Sa sorpresa ni Yezuan, ang interspatial ring ay naglalaman ng malaking halaga ng ores. Ding, nakalusot si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang nasa ikawalong antas ng fulfillment realm. Inubos ni Yezuan ang mga ores na ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, naunang pumasok si Wei Zhenchen at umabot sa ikawalong antas ng fulfillment realm. Anong nangyayari? Bakit ang Evil God Apostle na ito ay may napakaraming ore? May sinusubukan ba siyang pekain? Labis na nagulat si Yezuan. Pagkatapos, nakakita siya ng isa pang item sa interspatial ring. Ito ay isang mapa. Mayroon lamang isang marka sa mapa na ito. Ito ay nasa hugis ng isang bilog na mesa. Gayunpaman, ang sinabi sa tabi ng marka ay naging sanhi ng panginginig ni Yezuan. Ang Evil God's Altar. Bumulong si Yezuan at nahulaan, ang mga ores ba na ito ay gagamitin para huwad ang Evil God's Altar. Nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, nagmamadaling tinanong ni Yezuan si Luo Luo na nagmana ng mga alaala. Ang Evil God's Altar. Saglit na nag-isip si Luo Luo at pagkatapos ay sumagot, ang Evil God ay ang ninuno ng lahi ng Scorpion Man. Gayunpaman, ang Evil God cult ay nawasak noong huling pagkakataon, kaya nawala ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayong lumitaw na muli ang Evil God, maaari niyang mas produce ang Evil God's faith crystals hanggat na itayo ang altar na ito. Panipi, hindi lamang iyon, ang mga mananampalataya ay maaaring pumunta sa Evil God's altar na ito upang samamba at mag-ambag ng kanilang kapangyarihan ng pananampalataya sa Evil God. Pagkatapos ay makakakuha sila ng feedback ng lakas. Ipinaliwanag niya ng napakalinaw. Naunawaan kaagad ni Yezuan at Old Tree. Ibig sabihin ay hindi pa nagagawa ang Evil God's Altar. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Oh, tama na. Ang kalooban ng Evil God ay makakababa lamang pagkatapos na may tayo ang Evil God's Altar. Sa oras na iyon, maaaring may isang tao na nagdadala ng kalooban ng Evil God. Biglang sabi ni Luo Luo, ang kalooban ba ng Evil God's just a remnant thought? Kumunat ang noo ni Yezuan at nagtanong. Oo, bagamat hindi ko alam kung saang lupain naruroon ang Evil God, madali siyang lumikha ng hindi mabilang na natitirang mga pag-iisip. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala ngayon dahil kahit na ito ay isang natitirang pag-iisip, hindi lamang sinuman ang maaaring magdala nito. Maliban kung mataas ang kaharian ng tao, kailangan nilang maghanap ng isang tiyak na pangangatawan, patuloy ni Luo Luo. Maiintindihan ito ni Yezuan. Kung ang isang labi ng Evil God's will ay pinaghiwalay at dinala ng isang Manifestation Realm Martial Practitioner, ang kaluluwa ng Manifestation Realm Martial Practitioner ay agad na mapapawi. Baka sumabog pa ang Martial Practitioner at mamatay. Sa madaling salita, hindi maaaring masyadong mababa ang kaharian ng carrier. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Sa ngayon, ang Evil God cult in the Desert of Despair ay gustong magtayo ng Evil God's Altar. Kung magtagumpay sila, ang Evil God cult ay lalawak sa lugar na ito at ito ay magiging lubhang disadvantageous sa mga puwersang nakapaligid. Si Yezuan ay walang masyadong pakialam sa ngayon. Hindi siya santo at walang kinalaman sa kanya ang buhay ng mga taong iyon. Gayunpaman, kailangan niya ang Evil God cult's faith crystal, kaya kailangan niyang pumunta at tingnan. Ang pinakamahalaga, ang direksyon ng Evil God's Altar ay tila kapareho ng Zuanming Duo. Bukod dito, ang distansya ay halos pareho. Zuanming Duo, sa wakas natagpuan nakita. Hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa mundo. Iniisip niya, tinutulungan kaya ng Zuanming Duo ang Evil God cult na itayo ang Evil God's Altar. Anuman ang mangyari, nakahanap ng clue si Yezuan. Ang Evil God's Altar ay napakahalaga sa Evil God cult, kaya dapat nandoon ang Evil God cult. Sa makatuwid, ang kanyang susunod na target ay ang Evil God's Altar.
Sa bilis ko, kailangan ko ng hindi bababa sa 2 araw para makarating doon. Tama lang ito. Matatapos na ang cooldown ng Bladestorm at Wild Python Sweep. Kabanata 1296. Maglalakas loob lamang si Yezuan na pumunta sa Evil God's altar kapag ang kanyang 2 trump card, Bladestorm at Wild Python, ay wala sa cooldown. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang Evil God Apostle ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm, kung gayon ang Evil God Cult na pinuno sa Desert of Despair ay dapat nasa ika-4 na antas ng Piercing Realm, ang Fragmentation Realm. Binuksan ng Fulfillment Realm ang 9 na palasyo ng natal at pinaikli ang tunay na enerhiya ng isang tao. Binasag ng Fragmentation Realm ang lahat ng 9 na natal palaces at ginamit ang kanilang natal true energy para palakasin ang kanilang pangangatawan. Ang unang antas ng Fragmentation Realm ay durog sa isang natal palace, ang pangalawang antas ay durog sa 2 natal palaces, at ang ika-9 na antas ay durog sa lahat ng 9 na natal palaces. Malaki ang agwat sa pagitan ng mga kaharian. Nasa ika-6 na antas pa lang ako ng Fulfillment Realm. Natatakot ako na agad akong mapatay ng isang eksperto sa Fragmentation Realm. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong maabot ang ika-7 antas ng Fulfillment Realm o maging ang ika-8 antas bago pumunta sa Evil God's altar. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, aabutin ng hindi bababa sa 2 araw bago makarating sa Evil God's altar mula rito. Hindi magiging problema para sa kanya na maabot ang ika-7 antas ng Fulfillment Realm sa loob ng 2 araw. Sinulyapan ni Yezuan ang grupo ng mga Scorpion na lalaki mula sa 100 War Tribe na nabigla hanggang sa punto ng pagkawala ng kanilang mga kaluluwa, pagkatapos ay direktang lumipad sa malayo. Sa normal na kalagayan, ayaw ni Yezuan na atakihin ang matanda, mahihina, babae, at bata. Sa wakas ay nakahanap na ng clue si Yezuan sa Dark Nether Duo Demons, kaya natural na kailangan niyang sumunod ng mabilis. Kung hindi, walang katapusan ang gulo. Maaari nilang gawing hindi makagalaw si Yezuan sa isang utos. Ang Evil God's altar ay itatayo sa isang mapanganib na lugar sa disyerto ng kawalan ng pag-asa. Ang mapanganib na lugar na ito ay tinawag na Valley of Despair, at mayroong maraming mapanganib na heaven-piercing beasts doon. Gayunpaman, dahil gusto ng Evil God Cult na itayo ang Evil God's altar doon, natural na kailangan nilang patayin o itaboy ang mga heaven-piercing beast na iyon. Sa daan patungo sa Valley of Despair, sinadyang hanapin ni Yezuan ang mga tribo ng lalaking alakdan. Ang ilan sa mga tribong ito ng mga lalaking alakdan ay naging mga mananampalataya lamang ang mga nakatataas na echelon, habang ang ilan ay puno ng mga miyembro ng Evil God Cult. Si Yezuan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na awa sa mga taong ito mula sa Evil God Society dahil narinig niya ang ilang bagay tungkol sa Evil God Society mula kay Luoluo. Ang Evil God Cult ay sobrang nakakatakot nang kumalat sila, dahil nahuli nila ang mga tao ng walang kabuluhan at pagkatapos ay sapilitang itinanam ang mga kristal ng pananampalataya. Ang pamamaraang ito ay medyo katulad ng Eye of Control ni Yezuan. Dati, ginamit niya ang Eye of Control para akitin ng kinokontrol na tao ang iba. Gayunpaman, si Yezuan ay isang tao lamang, kaya ang epekto ay mas malala kaysa sa Evil God Cult. Bukod dito, lilipulin ng mga miyembro ng Evil God Cult ang buong tribo at ang buong sekta kapag may narinig silang nagsabi ng masama tungkol sa Evil God. Napakabilis, isang araw pagkatapos sumugod si Yezuan sa Evil God's altar, sa wakas ay nakapasok siya sa ika-7 antas ng Fulfillment Realm. Kasabay nito, sina Luoluo at Elder Shu ay nakalusot din. Ang una ay nakapasok sa ika-7 antas ng Fulfillment Realm, at ang huli ay nakalusot sa ika-8 antas ng Fulfillment Realm tulad ni Wei Zhenchen. Si Yezuan ay halos walang talo sa Fulfillment Realm, ngunit hindi siya kumpiyansa sa pakikitungo sa isang Fragmentation Realm Cultivator. Pagkaraan ng isa pang araw, sa wakas ay dumating si Yezuan sa paligid ng Evil God's altar, ang Wall of Despair. Wala siyang lakas ng loob na lumapit dahil may mga tao sa paligid niya. Panipi tuldok. Hindi mapigilan ni Yezuan na hindi makapagsalita. Nakita ni Yezuan ang maraming Evil God Apostles na may mata ng pahayag. Lahat sila ay nasa ika-8 antas man lang ng Fulfillment Realm, at marami ang nasa ika-9 na antas. Mayroong higit sa 300 sa kanila,
at hindi bababa sa 50 sa kanila ay nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Kasabay nito, nakita din ni Yezuan ang ilang tao na kahit siya ay hindi makita. Fragmentation Realm. Fragmentation Realm gaya ng inaasahan. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway habang nagtatago siya sa isang madilim na sulok at nagmamasid. Tumingin siya sa paligid at kinalkula na may mga 4 na eksperto sa Fragmentation Realm. May isang lalaking nakasuot ng itim na mukhang mas malakas pa. Tila ang taong ito na nakaitim na damit ay ang Papa. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa Evil God Cult ngayon. Ang Zuanming Duo Demons ay nasa ilalim ng Evil God's altar. Nakita ni Yezuan ang madugong salitang pumatay. Akala niya ay tinutulungan ng Zuanming Duo Demons ang Evil God Cult, ngunit ngayon ay tila sila ay nahuli at isinakripisyo sa Evil God. Ang Zuanming Duo Demons ay pinigilan ng altar. Hindi magagamit ni Yezuan ang Eye of Assassination para i-teleport sila pababa. Kahit kaya niya, hindi siya makalabas. Wala akong random mission ngayon. Ang pagpatay sa Zuanming Duo Demons ay tinutupad lang ang pangako ko kay Mo Xiaoye. Biglang naisip ito ni Yezuan. Ang kanyang plano ay wasakin muna ang Evil God Cult, pagkatapos ay patayin ang Zuanming Duo Demons para ayusin ang isang buhol sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog ang tunog ng notification ng system. Ding! Nag-trigger ang host ng isang random na misyon. Wasakin ang Evil God's altar bago ito matapos. Countdown hanggang matapos ang Evil God's altar, 1 araw at 3 oras. Panipi. Ang random na misyon na ito ay nagulat kay Yezuan. Wasakin ang Evil God's altar sa 1 araw. Masyadong mahirap iyon. Nagkatikip si Yezuan ng kanyang mga ngipin habang nagmumuni-muni sa kanyang puso, sa ating kasalukuyang lakas, kung papatayin natin ang ating daan palabas, hindi natin kayang harapin ang mga Evil God Apostles na ito. Maliban kung wala rito ang ilang mga eksperto sa Fragmentation Realm. Kung hindi nila kayang harapin ang mga Evil Gods Apostles na ito, paano nila haharapin ang mga eksperto sa Fragmentation Realm na iyon? Ang pagsira sa Evil God's altar ay isang fantasy mission. Gayunpaman, dahil lumitaw ang random na misyon na ito, nangangahulugan ito na nagkaroon siya ng pagkakataong makumplito ito. Maghintay. Sa oras na ito, biglang may naisip si Yezuan. Ang Evil God's altar ay may countdown ng 1 araw at 3 oras. Kung pupuntahan niya ito upang istorbohin ito, ang bilis ng konstruksyon ay bumagal, at pagkatapos ay tataas ang oras ng pagtatayo. Nakikita ko, sa pag-iisip nito, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Marami na siyang nakumpletong random na misyon, ngunit kasabay nito, ilang beses din siyang nabigo. Ngunit sa bawat oras, kailangan niyang kumpletuhin ang isang random na misyon. Determinado siyang tapusin ang misyon ng Evil God's altar na ito. Malapit nang magdilim ang langit. Ito ay kapaki-pakinabang sa akin. Si Yezuan ay mayroong God-slaying bloodline, at ang assassination status ng God-slaying bloodline ay lubhang kapaki-pakinabang. Binigyan nito si Yezuan ng isang malakas na kasanayan sa pagtatago, at nadagdagan pa ang kanyang bilis ng paggalaw at lakas ng pakikipaglaban sa ilalim ng takip ng gabi. Ito ay isang banal na kasanayan. Pero sa pagkakataong ito, bigla na lang siyang may naisip na problema. Bakit hindi binanggit ng random mission ang reward sa pagkakataong ito? Hindi kaya na ayos ang reward sa pagkumpleto ng random mission na ito at magbabago ayon sa oras na makumplito ko ito. Kung masisira ko ang Evil God's altar sa isang hit, makukuha ko ang pinakamagandang reward. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan, at agad niyang naintindihan. Ngayon, hindi na siya nagdalawang isip at agad na sumilip. Kasabay nito, mabilis siyang bumalangkas ng plano sa kanyang isipan. Ang kapaligirang ito ay napakaangkop para sa pagpatay. Kung may pain, mas mabuti pa. Kung tungkol sa pain, natural ang dalawang hindi namamatay na kayamanan, si Wei Zhenchen at ang Old Tree. Haha, napakalaki nitong Evil God's altar. Kung lalamunan mo ito, young master, baka makapasok ka sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Natawa ang matandang puno sa kanyang isipan. Matandang puno, guguluhin kita para maging pain mamaya. Kabanata 1297. Hindi na mahalaga, nas anay na ako. Kung may baba natin ang Evil God altar,
Baka makakuha ang batang babae ng malaking halaga ng faith crystals at makapasok sa fragmentation realm. Sabi ni Old Tree, sa katunayan, ang labanang ito ay napakahalaga. Sa makatuwid, kailangang maging ganap na handa si Yezuan. Kung hindi, magiging mahirap kung may lalabas na eksperto sa fragmentation realm. Ang oras pagkatapos ng random mission ay unti-unting bumababa. Ang oras na ito ay magbabago ayon sa mga pagbabago sa katotohanan. Halimbawa, sa panahon ng pagtatayo ng Evil God Altar, kung ang isang ikasyam na antas ng Fulfillment Realm Evil God Apostle ay biglang pumasok sa Fragmentation Realm, ang bilis ng konstruksyon ay mababawasan ng malaki. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na makalusot ang Evil God Apostle, tataas ang bilis ng pagtatayo ng Evil God Altar. Para sa oras na kinakailangan upang makumplito ang random mission, naitala na ito ni Yezuan. Sa oras na ito, ilang segundo na ang lumipas. Para sa kaginhawahan, hahanapin ko muna ang 4 na direksyon ng Evil God Altar at paunti-unti kong hihina ang kanilang lakas. Napaisip si Yezuan. Nagsimula siyang umikot sa palibot ng Evil God Altar at nag-iwan ng lokasyon sa kawalan. Ang kasalukuyang Eye of the Void ay maaaring makahanap ng kabuoang 6 na lokasyon. Kinailangang i-refresh ng Evil God Altar ang 4 na lokasyon. Ang huling lokasyon ay 1 oras ang layo mula sa Evil God Altar. Itinakda ni Yezuan ang lokasyong iyon bilang pag-iingat sa kaligtasan. Makalipas ang ilang minuto, matagumpay na nahanap ni Yezuan ang lokasyon. Pagkatapos, ang susunod na hakbang ay upang simulan ang operasyon. Matandang puno, guguluhin kita. Sabi ni Yezuan sa Old Tree. Walang problema, Wei Zhenchen, sumunod ka sa akin. Tumango si Old Tree at saka umalis kasama si Wei Zhenchen. Si Yezuan, sa kabilang banda, ay tumakas sa kadiliman. Dagandong, maya-maya, sunod-sunod na ingay ang nagmula sa hindi kalayuan. Ito ang tunog ng pag-aaway ni Old Tree at Wei Zhenchen. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng grupo ng Evil God Apostles na nagtatayo ng Evil God Altar. Sa tingin ko ang ilan sa kanila ay nadulas sa lambat. Kayo, pumunta at tingnan. Isang ikasyam na antas ng Fulfillment Realm Evil God Apostle ang nagsabi sa ilang 8 antas ng Fulfillment Realm Evil God Apostle sa paligid niya. Ang mga isda na nakatakas sa lambat na tinutukoy niya ay ang heaven-reaching beast sa Wall Valley of Despair. Bago nila itayo ang Evil God Altar, pinatay o itinaboy nila ang lahat ng heaven-reaching beast sa Wall Valley ng Evil God. Oo, sa isang iglap, 3 Fiend God Apostles ang umalis sa Fiend God Altar at lumipad. Ang lumang puno at Wei Zhenchen ay gumagalaw pa rin, umaakit sa atensyon ng 3 taong ito. Gayunpaman, ang hindi alam ng 3 ay tahimik na papalapit sa kanila ang panganib. Nang medyo malayo na sila sa Evil God Altar, biglang kumilos si Yezuan, na nagtatago sa kadiliman. Rip, rip, rip. 3 malulutong na tunog ang umalangaw sa hangin habang pinugutan ni Yezuan ang lahat ng 3 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostles. Triple kill. Pagkatapos noon, pansamantalang tumigil ang Old Tree at Wei Zhenchen. Mabilis na kinuha ni Yezuan ang bangkay at ang Universe Ring. Pagkatapos, sinulyapan niya ang panel ng misyon. Ang 3 taong ito ay namatay, ngunit ang pagtatayo ng Evil God's Altar ay hindi naantala. Nagulat si Yezuan. Napaisip siya saglit. Tila ang 3 taong ito ay hindi nag-ambag sa pagtatayo ng Evil God Altar. O sa halip, napakaraming lakas tao para sa pagtatayo ng Evil God Altar. Matandang puno, Wei Zhenchen, magpatuloy kayong dalawa. Sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Sa Evil God Altar, bakit hindi pa tapos? Kayo, tingnan nyo. Inutusan ng 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle ang ilan pang apostol na pumunta. Nahulaan niya na ang 9th level Fulfillment Realm Heaven-reaching Beast ang dahilan. Sa lalong madaling panahon, 4 pang 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostles ang lumipad. Gayunpaman, lahat sila ay pinatay ni Yezuan hindi nagtagal. Sa oras na ito, 1 minuto ang lumipas. Napatay ni Yezuan ang 7 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostles, ngunit hindi niya naantala ang pagtatayo ng Evil God Altar. Nagulat ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle nang makita niyang hindi pa bumabalik ang 7 sa kanila. Nagpasya siyang kumilos sa kanyang sarili.
Darating na ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle. Old 3, Wei Zhenchen, lumayo ka. Nagmamadaling pinaalalahanan sila ni Ye Zuan. Maaari niyang patayin ang isang 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostle nang hindi natuklasan. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pumatay ng isang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle. Masama kung ma-expose siya, kaya naman, kailangan niyang lumayo kahit na mag-aaksaya ng oras. Matapos matanggap ni Old 3 at Wei Zhenchen ang utos, sabay silang lumaban at tumakbo. Ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle ay nakatutok sa direksyon ng tunog at pinabayaan ang kanyang pagbabantay. Kinakalkula ni Ye Zuan ang distansya at pagkatapos ay palihim na tumalikod. Mata ng kaluwalhatian, Killing Intent Eruption, Twin Dragon Roar, biglang lumitaw ang tunog ng hangin. Ano? Nagulat ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle. Napalingon siya at nagulat, hindi niya mapigilan ang kapangyarihang ito. Buti na lang at mayroon siyang life-saving skill. Sa Eye of Revelation, nakita ni Ye Zuan ang Faith Crystal sa isip ng kanyang target na nanginginig ng marahas. Pagkatapos, isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanyang target. Boom! Nilamon ng Twin Dragon Roar ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle ngunit hindi siya nasaktan. Gayunpaman, kahit na mablock niya ito ng isang beses, mablock niya kaya ito sa pangalawang pagkakataon. Nang huminto ang Twin Dragon Roar, si Ye Zuan ay nagkataong nakakuha ng pangalawang batch ng Vital Energy. Kasabay nito, ang Old 3 at Wei Zhenchen ay binulika ni Ye Zuan at nagpakita sa tabi ng 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle. Bitik, bago pa makapag-react ang Evil God Apostle, naging dalawang layer sila ng kadena at nakulong siya. Killing Intent Eruption, Twin Dragon Roar. Ang pag-atake na ito ay pumatay ng 3 tao. Si Wei Zhenchen at ang Old 3 ay namatay muli sa pag-ataking ito. Hindi sinasadyang napatay sila ni Ye Zuan sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling sila ay namatay, sila ay muling isinilang sa artifact space. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang kaguluhan, kaya nagmamadaling iniligpit ni Ye Zuan ang mga gamit at nadulas sa kadiliman. Ang 9th level Fulfillment Realm ay ang 9th level Fulfillment Realm. Marami pa ring ores at materyales sa Universe Ring. Ilang pag-atake pa at si Wei Zhenchen ay makakalusot na sa 9th level Fulfillment Realm. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nag-isip habang siya ay gumagalaw. Kung makapasok si Wei Zhenchen sa 9th level Fulfillment Realm, magkakaroon siya ng mas mataas na tsansa na manalo laban sa isang eksperto sa Fragmentation Realm. Kasabay nito, pagkatapos mamatay ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle, mabilis na sinulyapan ni Ye Zuan ang quest panel at nalaman na sa wakas ay na-extend na ang oras dito. Mayroong daan-daang 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostles, at 59th level Fulfillment Realm Evil God Apostles lang. Ngayong patay na ang isa sa kanila, natural na bumagal ang pagtatayo ng Evil God Altar. Kung papatayin ko ang lahat ng miyembro ng Evil God Cult, ang oras ng pagtatayo ay mapapahaba ng walang katiyakan. Siguro kung gaano katagal kung papatayin ko ang isang eksperto sa Fragmentation Realm. Nagpatuloy sa pag-iisip si Ye Zuan. Ang kasalukuyang random na paghahanap ay may kabuuang 2 beses. Ang una ay ang oras ng pagtatayo ng Evil God Altar. Maaaring magbago ito. Maaaring ito ay mas mabilis o mas matagal. Kabanata 1298. Si Ye Zuan ay nagdulot ng malaking kaguluhan ngayon. Siguradong napansin ito ng isang tao sa Evil God Altar, kaya sa pagkakataong ito, gusto ni Ye Zuan na baguhin ang anggulo. Ang Evil God Altar ay napakalaki, at mayroong lahat ng uri ng mga pattern dito. Ang Evil God Cult ay kailangang pumatay ng maraming sakripisyo, bitiyin ang kanilang dugo, at pagkatapos ay mag-set up ng isang formation. Ang dugo ay dadaloy sa blood pool sa gitna ng Evil God Altar, at sa loob ng blood pool ay isang estatwa ng Evil God. Siyempre, ang estatwa ng Evil God ay ginagawa pa rin. Sa madaling salita, kinailangan ni Ye Zuan na patayin ang Evil God Apostles na ito para maantala ang oras ng konstruksyon. Pumunta si Ye Zuan sa Evil God Altar patungo sa isa pang sulok, at pagkatapos ay ginamit ang parehong paraan tulad ng dati. Gumawa muna siya ng ilang ingay upang akitin ang Evil God Apostles,
at pagkatapos ay pinatay sila ng isa-isa. Kanina, hinati ni Yezuan ang Evil God altar sa 4 na malalaking lugar, at bawat malaking lugar ay may 3 sulok. May kabuuang 12 sulok, at medyo parang orasan. Kanina lang, nasa direksyon na siya ng alas 6, pero sa pagkakataong ito, diretso niyang nilagpasan ang direksyon ng alas 5 at pumunta sa sulok ng direksyong alas 4, kung sakali. Dagandong, si Wei Zhenchen at Old Tree ay naglalaban ng isa-isa, at ang kaguluhan dito ay nakakuha ng atensyon ng Evil God Apostle sa Evil God Altar. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hanggat hindi siya nakatagpo ng isang eksperto sa Fragmentation Realm, hindi siya magiging banta. Hanggat mayroon siyang panibagong tagumpay, tiwala siya na makakaharap niya ang isang eksperto sa Fragmentation Realm. Hindi nagtagal, ang direksyong alas 4 ng Evil God Altar ay naalis ni Yezuan. Nagkaroon ng 9th Stage Fulfillment Realm Evil God Apostles, at 6 na 8th Stage Fulfillment Realm Evil God Apostles. Ang mga taong ito ay isang buhok lamang mula sa 9 na baka kumpara sa kabuuang bilang ng mga tao sa altar, kaya hindi sila makaakit ng pansin ng iba sa ngayon. Matapos ay clear ang direksyon ng alas 4, nilumpasan ni Yezuan ang alas 3 at pumunta sa direksyon ng alas 2. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong paraan upang harapin ang Evil God Apostle sa gilid na ito ng altar. Nakaharap ako ng 3 batch sa kabuuan, at sa wakas ay naantala ang pagtatayo ng 1 oras. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Siya ay gumugol ng 15 minuto upang patayin ang 3 9th Stage Fulfillment Realm Evil God Apostles at 28th Stage Fulfillment Realm Evil God Apostles, at matagumpay na naantala ang pagtatayo ng Evil God Altar sa 1 araw at 4 na oras. Bagamat tila nagkaroon ng maraming oras, huwag kalimutan na ang gantimpala ay kinakalkula mula sa sandaling tinanggap ang random na paghahanap. Ang gantimpala ay magiging mas masahol pa habang lumilipas ang panahon. Para makakuha ng mas magandang reward, ayaw ni Yezuan na maging pabaya kahit sandali. Direksyon ng alas 12, nagpatuloy si Yezuan sa paggalaw. Ito ang kanyang ika-4 na target. Sa alas 12 ng Evil God Altar ni A, at kay Yezuan, at kay Yezuan. Hindi imposibleng sirain ang Evil God Altar sa 1 araw. Matapos maalis ang direksyon ng alas 12, mabilis na pumunta si Yezuan sa direksyon ng alas 10 at nagpatuloy. Gayunpaman, sa isa pang sulok ng Evil God's Altar, may nakatuklas ng mali. Kakaiba, saan nagpunta ang mga tao? Sabi ng isang lalaking alakdan na nakasuot ng itim na damit na nakakunot ang noo. Napakahalaga ng Evil God Altar na kahit siya ay hindi naglakas loob na pabayaan ito. Gayunpaman, may mga taong naglakas loob na magpabe. Nililigawan nila si kamatayan. Agad siyang nagmadaling lumabas, gusto niyang hanapin ang mga tamad na iyon at bigyan sila ng magandang pagagalitan. Gayunpaman, nang makarating siya sa labas, iniskan niya ang lugar gamit ang kanyang espiritual na pakiramdam at nakakita ng bakas ng dugo. This is the blood of my scorpion man race. May napatay. Kumislap ang mga mata ng matandang lalaking alakdan. Mabilis siyang tumingin sa langit at sumigaw, lahat, mag-ingat. Baka may makapangyarihang heaven-reaching beast sa paligid. Sila ay pinaghihinalaang nasa Fragmentation Realm. Logically speaking, ang heaven-reaching beast sa Wall Valley of Despair ay dapat na pinatay o itinaboy nila. Gayunpaman, ngayong may mga nasawi, ang una niyang reaksyon ay ang heaven-reaching beasts pa rin. Pagkatapos ng lahat, hindi sila gumugol ng labis na pagsisikap upang hanapin ang buong Wall Valley of Despair. Ang kanyang tinig ay kumalat sa buong Evil God Altar at pumasok sa pandinig ng lahat. Kasabay nito, narinig din ito ni Yezuan na nagtatago sa kadiliman. Nalaman nila na kulang tayo sa tao. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa oras na ito, katatapos lang niyang linisin ang mga tao sa direksyong alas 10. Kung mayroon pa siyang 5 minuto, makakalusot si Wei Zhenchen sa Fulfillment Realm. Gayunpaman, upang maging ligtas, nagpasya siyang magtago sandali dahil ang Evil God Altar sa kanyang harapan ay tila nagdudulot ng kaguluhan. May mga Fragmentation Realm heaven-reaching beasts sa Wall Valley of Despair. How unexpected! Mukhang nagsisimula na silang lumaban dahil nilusob natin ang teritoryo nila. Huwag kang mag-alala, mayroon kaming 4 na enforcer na nagpapatrolya sa lugar at isang elder sa gitna.
Itong mga heaven-reaching beasts ay hindi maglalakas loob na pumasok. Kung papasok sila, iaalay sila sa evil god. Nag-usap ang mga apostol ng evil god habang sila ay gumagawa. Kasabay nito, mas maingat sila kaysa dati. Sa oras na ito, sa labas ng evil god altar, nagsimula ng magpatrolya ang isang eksperto sa fragmentation realm. Lumayo muna tayo sa ngayon. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang mabilis siyang umatras sa malayo. Matapos magpatrol sa Evil God's altar sa loob ng isang linggo, ang dalubhasa sa fragmentation realm na iyon ay muling bumalik sa trabaho. Naniniwala siya na ang sigaw kanina ay natakot sa heaven-reaching beast na iyon. Kung tutuusin, matatalino rin ang heaven-reaching beasts. Makalipas ang mga 5 minuto, nagpatuloy si Yezuan sa paglapit. Maaaring makapasok si Wei Zhenchen sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm pagkatapos maalis ang 2 pang kanto. Kailangan ko pa ring linisin ang higit sa kalahati ng lugar bago ako makalusot sa ika-8 antas ng Fulfillment Realm. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at muli siyang gumalaw. Boom boom boom! Nagsimulang mag-away muli sina Wei Zhenchen at Old Tree. Ang tunog ay umabot sa Evil God Altar. Nandito na naman ang heaven-reaching beasts. Panipi, hindi talaga sila susuko. Sabay na tayo. Sa pangunguna sa atin ni Lord Exekiang, ano ang magagawa ng Fragmentation Realm heaven-reaching beast? Isang grupo ng mga apostol ng Evil God ang lumipat patungo sa direksyon ng tunog. Ang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm Evil God na apostol ay tinawag na Exekiang. Ang kanyang kaharian ay walang katapusan na malapit sa Fragmentation Realm, at ang kanyang lakas ay nireranggo sa nangungunang 10 kabilang sa ika-9 na antas ng mga eksperto sa Fulfillment Realm. Ang grupo ay nagpaplano na patayin ang heaven-reaching beast ng magkasama at pagkatapos ay bumalik upang kunin ang kredito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi ang heaven-reaching beast ang nagdudulot ng gulo, kundi isang tao. 7 8th level Fulfillment Realm experts, and 1 9th level Fulfillment Realm expert. Mukhang hindi ko sila kayang patayin sa isang hit lang. Nag-scan si Yezuan gamit ang kanyang Eye of Revelation at agad na nakita ang lakas ng kalaban. Dati, 3 o 4 na tao lang ang ipinadala ng kalaban para maghatid ng mga benepisyo. Ito ang unang pagkakataon na dumating ang isang buong pangkat. Well, since na-expose na sila, then so be it. I have the Eye of the Void anyway. Kabanata 1299. Mata ng kaluwalhatian. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Ang 7 8th level Fulfillment Realm Evil God Apostles ay pinagsama-sama. Ang pag-atake ni Yezuan ay nakatutok sa kanila. Mabilis na nag-react ang 7, ngunit mas mabilis pa ang Twin Dragon Roar. Nilamon nito ang 8 sa isang iglap. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. 7 system notification ang sunod-sunod na tumunog, na nagpapatunay na ang 7 ay agad na pinatay ni Yezuan. Ano? Nagulat si Exekiang. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at inatake si Yezuan. Whoosh! Ang kanyang espada ay tumusok sa hangin, ngunit madaling hinaranggan ito ni Yezuan. Anak, saan ka nakatingin? Sa oras na ito, isang matandang boses ang biglang pumasok sa tainga ni Exekiang, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Bagamat napakalapit niya sa Fragmentation Realm, nasa iisang kaharian pa rin siya. Sa pagtalikod niya, isang makapal na sanga ang tumusok sa kanyang puso. Gayunpaman, bago siya namatay, inilibot niya ang kanyang tunay na enerhiya at nagpakawala ng isang matalim na pagsirit. Ang pagsirit na ito ay kumalat sa buong Evil God Altar, na naging dahilan upang manginig ang lahat. Ito ang wika ng mga alakdan. Ibig sabihin may tao. Exposed. Fair na. Walang sinabi si Yezuan. Direkta niyang kinuha ang katawan ni Exekiang at ang Universe Ring. Pagkatapos, sinira niya ang kawalan at umalis. Siya ay kasalukuyang nasa ika-6 na posisyon ng Evil God Altar. Sa pagkakataong ito, nabasag niya ang kawalan at na-teleport sa posisyong 12, na nasa tapat mismo. Habang ang Evil God Apostles ay naaabala, siya ay palihim na lumapit sa kanila mula sa likuran at papatayin sila bago sila makapag-react. Wei Zhenchen is about to break through. Let's do it again.
Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan. Pagkatapos niyang lumabas sa Eye of the Void, direktang pinamunuan niya si Wei Zhenchen at ang Old Tree patungo sa Evil God Altar. Dati, naglilinis siya sa isang sulok. Gayunpaman, pagkatapos mawala ang mga tao sa Outer Circle, ang mga tao sa Inner Circle ang pumalit. Sa posisyon ng alas 12, mayroong 2 9th level Fulfillment Realm Apostles at 8 8th level Fulfillment Realm Apostles. Kung papatayin ko kayong lahat, makakalusot si Wei Zhenchen. Sa pagkakataong ito, inipon ni Yezuan ang lahat ng kanyang lakas at direktang umaksyon patungo sa Evil God Altar. Ang Evil God's Altar ay gawa sa isang espesyal na material na kahawig ng tanso. Higit pa rito, nagbuga ito ng mahinang liwanag. Sa napakalaking lugar na kumikinang na walang ni isang anino, nangangahulugan ito na ang passive effect ng assassination mode ni Yezuan ay mawawalan ng bisa. Pero ano? Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Ang dalawang Yezuan ay nakasuot ng gintong baluti. Nagbuo sila ng dalawang makalangit na dragon at ibinuka ang kanilang mga bibig. Ang dalawang dragon aura ay nagsanib upang bumuo ng isang napakalakas na pag-atake. Hu. Ang dalawang dragon ay umungal habang sila ay umaarangkada. Sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay hindi ang Evil God Apostle sa ika-8 antas ng Fulfillment Realm, kundi ang 9th level ng Fulfillment Realm. Mag-ingat ka, ang isa pang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm Evil God Apostle ay sumigaw. Gayunpaman, ang palihim na pag-atake ni Yezuan sa pagkakataong ito ay masyadong biglaan. Walang umaasa na may mananalakay sa Evil God's Altar. Boom! Ang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostle ay naging alikabok. Wala ni isa sa kanila ang naiwang buhay. Ngunit hindi ito ang katapusan nito. Nang huminto ang unang Twin Dragon Roar, si Yezuan ay nakapag-condense na ng pangalawang wave ng totoong enerhiya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Ang target ng dagandong ng dragon na ito ay ang isa pang Evil God Apostle. Gayunpaman, ang ibang Evil God Apostle ay inihanda. Whoosh! Nang inig ang Faith Crystal sa isipan ng Evil God Apostle. Pagkatapos, naglabas ito ng enerhiya upang protektahan siya, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang pag-atake. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang dalawang artifact ni Yezuan ay nasa harapan na niya. Bitik, si Wei Zhenchen at ang matitinding sanga ng Old Tree ay bumuo ng suit of armor at ikinulong ang Evil God Apostle sa lugar. Twin Dragon Roar. Sa pagkakataong ito, hindi na nakalaban ng Evil God Apostle. Siya ay sumabog sa alikabok kasama si Wei Zhenchen at ang Old Tree. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kasunod ng isang notification ng system, binaril ni Yezuan at kinelekta ang dalawang bangkay ng Evil God Apostles at Universe Ring. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa Evil God Altar at nadulas sa kadiliman. Pagkatapos, napunit niya ang kalawakan at nakarating sa isa pang sulok. Sino ang mayabang? Nang umalis si Yezuan, isang matandang scorpion ang sumugod at hinabol siya ng malakas na dagandong. Sa kasamaang palad, wala siyang nakitang tao. Ang katotohanan na ang dalawang 9th level Fulfillment Realm Evil God Apostles ay pinatay ng napakalapit sa kanya ay wala sa kanyang inaasahan. Dalawang tao ang nang-ahas na guluhin ang negosyo ng Evil God Cult. Nililigawan nila si kamatayan. Ang matandang alakdan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nanumpa siya na mahahanap niya si Yezuan. Samantala, sa kabilang panig ng Evil God Altar. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Si Yezuan, na nagtatago sa kadiliman, ay nakarinig ng isa pang system notification. Sa wakas ay nakapasok na si Wei Zhenchen sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Kalahating oras na lang, ngunit nakakuha si Yezuan ng malaking benepisyo. Kung papatayin niya ang lahat ng nasa Evil God Altar, kung gayon maaari siyang makapasok sa ika-9 na antas ng Fulfillment Realm. Masyado na akong karanasan. Kailangan ko sigurong pumatay ng 10 9th level Evil God Apostles bago ako makakuha ng sapat na karanasan. Pero ngayong nalantad na ako, hindi ito magiging ganoon kadali. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan, ngunit tiyak na malantad siya. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang makakagawa ng isang walang kamali-mali na trabaho, kahit na siya.
Sa ngayon, ang kapaligiran ng buong Evil God altar ay napaka-tense. Ito ay dahil ang 1/5 ng ika-9 na antas ng Evil God Apostles ay namatay. Higit sa lahat, kalahating oras na lang. Kung magpapatuloy ito, hindi na may tatayo ang Evil God altar. Lumabas kayong apat at maghanap. Dapat hanapin niyo ang manggugulo. Malamig na sigaw ng Evil God cult na elder sa gitna ng Evil God altar. Oo, matanda. Ang apat na tagapagtanggol ng Fragmentation Realm ay tumango at lumipad palabas sa apat na direksyon. Sinimulan nilang hanapin ang kinaroroonan ni Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan na nasa assassination state ay napakahusay sa pagtatago ng kanyang sarili. Kahit na ang espiritu ng kamalayan ng isang dalubhasa sa Fragmentation Realm ay dumaan sa kanya, maaaring hindi nila siya matuklasan. Bukod dito, nakakagalaw pa rin si Yezuan. Magagamit niya ang Eye of Revelation para pagmasdan ang kaaway at panatilihing malayo. Sa lalong madaling panahon, ang apat na Fragmentation Realm Evil God Cult Enforcer ay lumusot sa paligid, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Nakatakas na ba siya? Naguguluhan ang naisip ng matanda na alakdan. Nagpatuloy sila sa paghahanap, ngunit wala pa ring nahanap. Kaya, maaari lamang silang sumuko. Ituloy. Ang Evil God altar ay nagsimulang muling itayo. Sa oras na ito, ginamit ni Yezuan na nagtatago sa kadiliman ng Eye of Revelation para obserbahan ang sitwasyon. Hindi maganda, ang apat na tagapagtanggol ng Evil God Cult ay nagse-set up ng formation. Nang inag ang puso ni Yezuan, at ang kanyang ekspresyon ay lubos na nagbago. Kung makumplito ang pormasayo na ito, kailangan niyang atakihin muna ang pormasayo na ito kung gusto niyang pumasok. Magulo ito. Malalim na sumimangot si Yezuan at mabilis na gumawa ng bagong plano sa kanyang isipan. Kabanata 1300, That's our only choice. Tara na at asarin natin sila. Nag-isip si Yezuan at sinabi sa kanyang isipan, Old Tree, Wei Zhenchen, papasok ako at guguluhin sila. Nakatuon kayong dalawa sa pagpatay sa 8th stage Evil God Apostles. Young Master, gagamitin mo ba ang malalaking galaw mo? Tanong ni Old Tree. Ang pinakahuling hakbang na sinasabi niya ay ang Divine Wood Prison at ang Wild Python Sweep. Tinansya niya na kung sila ay pinagsama sa Storm of Swords, maaalagaan nila ang hindi bababa sa 10 na antas ng Evil God Apostles. Sa ganitong paraan, makakalusot si Yezuan sa 8 antas ng Fulfillment Realm. Tipunin muna natin ang mga ito at pagkatapos ay gamitin natin. Sagot ni Yezuan. Ang Bladestorm at Python Sweep ay napakalakas na mga kasanayan sa AoE. Natural, kailangan nilang gamitin pagkatapos tipunin ang mga halimaw. Okay, sagot ni Old Tree. Pagkatapos, inutusan ni Yezuan si Luoluo, Luoluo, ikaw ang mananagot sa pagsira sa Evil God's altar mamaya. Okay, ngunit ang Evil God's altar na ito ay mukhang hindi ganoon kadaling sirain, sabi ni Luoluo. Just do your best to destroy it. Bumili ka ng maraming oras hanggat kaya mo. Tumango si Yezuan. Kahit na may malaking bilang ng faith crystals, kailangan pa rin ni Luoluo ng ilang oras upang makapasok sa 8th stage ng Fulfillment Realm. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, ang pagsira sa Evil God's altar na ito ay medyo mahirap. Naghanda sandali si Yezuan at ang iba pa at pagkatapos ay inatake ang Evil God's altar. Ang apat na Fragmentation Realm Protector sa loob ng Evil God's altar ay nagse-set up ng formation. Ang lalaking nakaitim na nakasuot sa gitna ay nagpapanday din ng rebulto ng Evil God. Kung aatakehin ni Yezuan ang Evil God's altar, wala silang magagawa kundi itigil ang ginagawa nila para harapin siya. Gayunpaman, hindi kumpiyansa si Yezuan na makakaharap niya ang isang dalubhasa sa Fragmentation Realm. Sa makatuwid, kailangan niyang makapasok sa 8th stage ng Fulfillment Realm bago sila makapag-react. Patayin. Nang makitang malapit na ang oras, biglang humakbang si Yezuan sa Evil God's altar. Sa sandaling tumuntong siya sa Evil God's altar, mabilis siyang naglagay ng spatial lock sa altar. Sa ganitong paraan, maaari siyang pumasok sa Void Eye kahit na na-set up na ang Formation, Killing Intent Eruption, Twin Dragon Roar. Nang walang ibang salita, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa isang malapit na Evil God Apostle. Kasabay nito, ang Old Tree at Wei Zhenchen ay umatake din mula sa kaliwa at kanan.
Ang kanilang misyon ay tipunin ang lahat sa lugar na ito at pagkatapos ay gumamit ng dalawang malalaking galaw. Dagandong, ang kambal na dragon ay umungal at agad na napatay ang isang ika-9 na antas ng Fulfillment Realm Evil God Apostle. Hindi lang iyon, pinatay din nila ang dalawang malas na bastos sa likod niya. 3 patay sa isang welga. Gayunpaman, hindi ito sapat. Twin Dragon Roar. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-atake, ngunit dahil nag-react ang lahat sa paligid niya, inuna niya ang pag-atake sa Evil God Apostle sa ika-8 antas ng Fulfillment Realm. 4 pa ang namatay. Lumabas na ang 2 tao. Patayin sila. Ang mga kalapit na Evil God Apostles ay nagtipon lahat at inipon ang kanilang firepower. Hindi lang iyon, napansin din sila ng mga Evil God Protectors na nagtatayo ng mga spirit formation sa lahat ng 4 na direksyon. How dare you pumatay ng apostol ng Thuluism Society? Nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumalakay ang matanda sa alakdan. Hindi kinakailangang gumamit ng 4 na tao para mag-set up ng isang formation. Gagawin din ng 3 tao. Darating na ang Fragmentation Realm Thuluism Society Protector. Bilasan mo, himutok ni Yezuan sa kanyang isipan. Darating na sila. Agad namang tumugon si Old Tree. Kanina, naghagis na siya ng Divine Wood Seal kay Wei Zhenchen. Kahusayan ng artifact, Divine Wood Prison. Ang 2 Divine Wood Seal ay biglang bumangon at nagpahaba ng hindi mabilang na mga baging. Sa isang kisap mata, halos 100 Thuluism Apostles ang napalibutan. Ano? Nagulat ang mga apostol ng Thuluism. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay biglang naging dugong espada at bumaril. Swordblade Storm. Isang madugong bagyo ang sumiklab sa Divine Wood Prison. Gayunpaman, bago ito, nakapag-activate na si Yezuan ng isa pang kasanayan. Pista ng pagkatay. Halika, gagawa ako ng eksena. Lumakas ang aura ni Yezuan. Sinamantala ang pagkakataong ito, bumuo siya ng 2 kambal na Dragon Sword Bell. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar of Ice and Fire. Ang Divine Wood Prison ay isa ring selyadong espasyo. Sa makatuwid, ang kasanayang ito ay ang pinakamalakas na ginamit nito. Ang ilan sa mga 8th level Fulfillment Realm Thuluism Apostles ay agad na nahimatay. Sinasamantala ang pagkakataong ito, nag-activate din ang Old Tree ng isa pang artifact skill. Wild Python Sweep. Sa isang iglap, 10,000 matutulis na baging ang umabot mula sa Divine Wood Prison. Rip! 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 Isang serye ng malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Kahit na may mga taong nakatakas sa proteksyon ng Faith Crystal, tinamaan pa rin sila ng dugo ng Swordblade Storm. Habang ang mga apostol ng Thuluism ay isa-isang namatay, ang pagpapalakas ng Slaughter Feast ay mabilis na tumaas. Sa isang kisap mata, tumaas ito ng 70%. Sa puntong ito, 6 na 9th level Fulfillment Realm Thuluism Apostles ang namatay na. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Twin Dragon Roar. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-atake. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng 10,000 mammoth upang iguhit ang mga bangkay. Ang kanyang cultivation base ay patuloy na tumaas. Whoosh whoosh whoosh. Sa loob ng Divine Wood Prison, nagkaroon ng bagyo ng dugo. Wala pang 1 segundo, karamihan sa mga apostol ng Thuluism sa loob ay patay na. Sa sandaling ito, ang elder ng alakdan ay sumugod na. Naghagis siya ng suntok at nagpasabog ng malaking butas sa Divine Wood Prison. Nang makita niya ng malinaw ang eksena sa loob, subconsciously siya ay natigilan. Sa 1 segundo lang, napakaraming tao ang namatay. Kahit siya ay hindi niya magawa. Nang makapasok siya sa Divine Wood Prison, bahagyang kumunat ang mga labi ni Yezuan. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa 8th level ng Fulfillment Realm. Pagkatapos ng notification sa system, ilang beses na tumaas ang aura ni Yezuan. Sa oras na ito, nag-double ang pagpapalakas ng Slaughter Feast. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos gamitin ang Slaughter Feast, tataas ang boost sa cultivation ni Yezuan. Kung si Yezuan ay nasa 7th level lamang ng Fulfillment Realm, madodoble ang boost. Sa susunod na sandali, kung makapasok si Yezuan sa 8th level ng Fulfillment Realm, madodoble pa rin ang boost. Bagamat na-double ang parehong pagpapalakas, maraming beses ang pagkakaiba. Ito ay dahil nakalusot si Yezuan.
Hindi lang iyon, nadouble rin ang kapangyarihan ng Blade Storm at Serpent Sweep. Fragmentation Realm, good timing. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang siya ay nagsasama. Kapag nahaharap sa napakalakas na kaaway, hindi siya maaaring maging pabaya. Hindi niya magawang hatiin ang sarili dahil madaling talunin isa-isa. Ang dalawang Yezuan ay pinagsama sa isa. Umakyat na naman ang aura niya. Brat, how dare you interfere with the Thulism Society's business? Die! Tinapakan ng matanda ng alakdan ang kanyang kanang paa at naging isang bahid ng liwanag. Nabasag pa ng yapot na iyon ang Thulism God's Altar. Isa siyang first-level Fragmentation Realm expert at nabasag na ang isa sa kanyang mga natal palace. Matapos masira ang mga palasyo ng natal, ang kanyang natal true chi ay magpapalaki sa kanyang pangangatawan.